ang tinitingnan natin sa tao, kung ano yung kapintasan ng isang tao, hindi natin tinitingnan yung kagandaan sa kanya. Meron naman tayong mga polis na pumasok sa pagpupulis na talagang may pera. Kahit na may graduate yan, talagang may pera na. So, ang gusto nila, public service. Kung ang naisip ko lang sana nung ang alam ko lang, may kaya na ko 3 beses isang araw, okay na yung pala. Kevin, balik ka dito ha. Ikaw magagawa na. Ha? Okay, Kevin, doon sa kabuuan ng inyong, mga pinagpupulungan, at dahil kayo ang katiwala ng Quezon City Police District sa pagbibigay ng informasyon. So far, ano ang latest instruction ni District Director Albano na kailangan malaman ng tao bayan? Ang tanong ko ni Kulit ay latest. Yun po, ang latest po na sinabi po ng ating Mr. Director ay yung pagpapatupad po ng at si kahit ng ating CPNP na yung sinasabi nila na secured and paid picture. So yung sinabi na susundin po para po doon sa papatukan niya, nandiyan na po yung checkpoint, nandiyan na yung control, police visibility. Yun po, ang kawalan sa iyo po. Okay, maraming salamat. Kay Director Sally Parsons, siguro, party words na po natin. Maraming salamat. At please, feel free to drop by kung may issue kayo gusto talakay sa ating forum. Well, sa amin po sa program, but first I'd like to thank my friend Ben Carion for the invitation, and of course you, Kuya, Onzi. Sa amin po sa program, ang issue po ay itong pagdadala ng baril. Sana po ay let us all be responsible. And I would like to address this with confidence. Sana po maging reasonable naman po tayo. Ay kaawa-awa naman po yung ating mga kababayan na nakasurvive ng talagang actual incident na kinakailangan din naman po na magdala or maging exempted from the rule. At ito naman po yung mga taxpayers, no? Kaya nagbayad ng tuition dahil katakot na makulot. Mabigyan po natin ng konting pagsimulan lang. At bilang isang mamamayan ng ating bansa, kami po ay sumusunod sa ating batas. At mabuhay po ang inyong programa. Maraming salamat po sa pag-iilan nito. I hope to see you again. At we are expecting na hindi ito yung magiging una, no? Karol! Akin na yung tatlo na yun. Akin na yung itinukto ko na yun mamaya. Anyway, Karol! Alam mo, siguro kailangan mag-schedule tayo ng isang forum para sa sektor sa manggagawa, no? At iba pang mga usapin bayan. Kasi yung tanong ko kanina, kinakailangan pang mag-arma sa pangulit. Oo! Oo! Yun ang sabihin ko sa'yo. Pero bago mo sagutin yung muli sa akin, party words na lang muna para sa'yo sa susunod na natin mga maraming salamat po sa pagkakita sa akin dito. Napakaganda ng programa nyo. Sana na dito ang una, dito ang muli. Gusto ko ipakilala yung mga kasama namin na huli na dumating. Si Cancho Miorera ng Aniban ng Aniban na magbubukid, mangingisda at magagawa sa agrikultura.
Kajun, pakita yung ayun. Yun, mabuhay ka. Tsaka si Katats, anong si Katats sa kita ko? Sa mga fisher, mga farmers. Mga naglalakad na nakapaa sa gilid ng sa pusikik. Okay. Last na lang ko lang, Rizani. Fasting mo. Sir, Wala na! Mamaya na ako sir, medyo malaki na itulong mo sa Marikina si Brad Sapol na namomonitor kita yan. Napabulat ko na area ko rin kasi yan eh. So wala akong plano rin bumalik sa politika bilang masihal kasi bulot na yung mga patakbo ng Marikina eh, nakakainis. Pero yung mga para sa kalaman ko na lahat, alam nyo, kung kayo may mga sasakyan at nakaparada dyan sa isang lugar sa Marikina o kayo na disgrasya, abay i-record kayo. Ngayon, babaklasin po yung plaka nyo ng traffic enforcer. At doon, tutugisin nyo ng 1,000 yung sasakyan nyo pag nadala sa impounding area. At yung plaka naman, tutugusin nyo rin. Doon din sa impounding area, hiwalay yan ng 200 pesos a day. Ang alam ko po, ang LTO lang, Highway Patrol, may katana, may paklas ng plaka. Noong panahon niya ni Sally, wala yan. Okay, ganito lang yan. Sasagutin niya ikaw. Unang-una, tayo mismo, mga kriminal sa lansangan. Kung tayo may sasakyan, dapat may sarili tayong paradahan. Ang lansangan ay para sa mga umaandar na sasakyan at hindi parking area. Kaya nga, kahit sino maging presidente ng bansa, hanggat hindi nila alam ang patakaran at batas na lansangan, kahit gawin mo tig-10 lanes yan, gagawin lang parking area, gagawin lang tindahan, ano ba yun? Di ba yun na nga sinasabi ko? Kahit gawin mo tig-20 na yung magkabila, hanggat hindi alam ng mga namamahala ang patakaran at batas na lansangan, ang lansangan at sa Commonwealth, hindi pinaparkingan yan. Pero ngayon, kumikita mga traffic enforcers, sa kamulingan lang, iba sa Diyos, pinapaparking nila hanggat mapuno yung traffic nila. Okay, kaya baka ma-order tayo. Ang sagot ko ron, like any plans, wala na po akong balak tumakbo in any plans. Sapagkat I promised my family, ito after I retired from the government, ibibigay ko naman ang tanong ko sa akin. Kayahin mo, Jimmy. Because during my time, ako ang chairman ng People's Law Enforcement Board, ako ang chairman sa committee na Peace and Order. Nagkaroon po kami ng batas na sinusunod talaga. One-side parking na. Pag umano ka, i-record ka. But palibasa, corruption is always there. We're looking out from inside out. Corruption, pera. Kaya pinobserbahan mo na lang. Ngayon, magiging kritiko na lang ako ng CPO. Mas maganda yan, pantay ba yan? Of course, alam niyo, sa Quezon City, minsan kita ko dahil yung kanilang patupad ng checkpoint, napakaganda. I would like to congratulate dahil ito si Leslie, kaya ko na kaibigan pag pumuputo kami sa race, disiplinado yung mga bata yan. But down the line, I would like to congratulate them. And of course, the other places. Reminder lang po, doon sa mga checkpoint, choke point, please, if you see people na nagse-checkpoint na ka-civilian na ka-armalay, report it immediately to your nearest police station. Kung sino yung team leader nila, hindi mo team leader yan, o mas leader yan PO1, PO2, SPO1, SPO3, nakikita mo puro auxiliary na doon. Get their names, report it